Bago ako mag-umpisa, no? Good evening sa unahin ko ito ang mga katutubong Pilipino ay Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa lahat ng viewers, itong mga nanonood ng aking live. At of course, ay good evening sa Indigenous and Muslim People's Alliance for Justice, Economic, and Cultural Advancement Incorporated. Mga dato, mga bae na mga kasama ko sa Impajika ay magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itong live ko ngayon ay mayroong kasing isang tribo sa Agusan, hindi ko alam kung saan na siya ngayon, ay ang na may nagpadala sa akin ng LBC, ang kanyang mga affidavit. Pero unahin ko muna ito, bago ko ito ipagpatuloy, itong nagpadala sa akin ng LBC, unahin ko muna itong Susan Hernale, no? At saka Nilo Gallarde ng Pigyawigan, Esperanza, Agusan del Sur. Itong mga hinayupak na ito, no? Kural kayo ng kural dyan sa property ng Indigenous Peoples. Itong Wayoy Sectoral Tribal Council. Mga hinayupak kayo. Itong Nilo Gallarde, kapitan ito dati, pero hinayupak din tong putang inang ito, no? Ito din si Susan Hernale, ay pari-pariyo kayo lahat, mga putang ina ninyo. No? Bakit kayo nagkural-kural dyan sa property ng Wayoy, no? Bakit hindi nyo kasuhan? Dinadaig ninyo sa kwan. Sino bang pinagmamalaki ninyong mga hayop kayo? Sino? Sinong pinagmamalaki ninyo? Ang kayang-kaya ninyo yung Wayoy dyan na nananahimik, no? Alam ko na kakampi ninyo ang local government dyan kasi may report na sa akin. Pero the investigation, it will be coming. No? It will be coming. At saka ito, ang local NCIP dyan, ay anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyong mga hinayupa kayo? Dito sa mga pobre na mga katutubong Pilipino. So yun lang ang pinapaabot ko dito kay Susan Hernale. Ay harassment yan ang ginagawa ninyo, Nilo Gallarde. Ay ulitin ko putang ina ninyo. Putang ina ninyo. Pangharas ang ginagawa ninyong mga hayop kayo dahil ang Wayoy ay pobre. Tapos ang balita ko pa, Bae Mirasol, no? Jimmy, mag-ingat kayo dyan, baka plantiran kayo. Baka plantiran kayo. Yun lang ang aking masasabi muna sa inyo, no? Sa Wayoy. Ingat kayo at palagi magdasal, no? Diyan sa mga hayop na mga land grabber, no? So, ang tagal na yan, bakit dinadaig ninyo na magkural-kural kayo? Bakit hindi nyo kasuhan? Itong taga-Wayoy. Itong si Gallarde, gusto pa kunin ang posisyon ng kapitan na hinalal ng tao dahil hindi ka pa tapos sa pigyawigan sa pangungurakot mo? Nakaride ang auditor ng gobyerno para i-audit kayo lahat dyan, mga hayop kayo.
So, ito, to be continue. Tawagin mo. Ito mabigat ito, no? Ang kuan ito. Itong kuan itong galing kay John Hardrake ito, no? Na affidavit pinadala sa akin sa ngayon lang, no? Ngayong hapon sa LBC. Ay makinig ka ng mabuti, no? Kapitan sino ito? Hindi ko makita kung sino ang nanood sa live ko. Slow internet connection. Kaya hindi mo makita. Okay na lang. Sige na. So, ito ay pinadala ni John Hardrake, no, sa LBC. Ay ito dumating dito sa akin, no. Dito lang ako sa sa Caraga region. So kami lang ni John ang nagkaalam kung saan ako at saka sinasabi niya man sa akin kung saan siya. So napakadami ng violation ito, no? Una, no? Ang affidavit na pinadala sa akin ni John Hardrake, itong si Kapitan Ahat Balili, no, ng Milagros, Agusan del So. Sinundan itong Chieftain Junior Tuhog Sagod, tinutuhog niya itong mga no? Tapos sinusundan itong kapatid daw ito ni malay ko man, no? Sinabi sa akin ito. Kapatid daw ng kapitan ito na inappoint niya na IPMR. Naintindihan ba ninyo, Kap Balili? Ang IPMR na inappoint mo, naintindihan mo ba ang batas? Indigenous People's Mandatory Representative na dapat alagaan ninyo ang kapakanan ng mga katutubong Pilipino. No, ikaw, Kap, no? Si Junior Tuhog Sagod at saka itong IPMR, no? Ang report sa akin na kayo ang namuno, no? Sa pag read ng mga pobreng mga pulis, si IDJ na hindi nila alam, according sa tribo na mga intelligence report ko, akala nila gaano kalaki ang i-read nila. Hindi nila alam na mga pobre na mga katutubo. Ang report sa akin, nag-practice pa daw ang PNP, no, bago ni-read itong Manpahanaw Sectoral Tribal Council, no, sa pangunguna ni Kapitan Balili ng Milagros, Barangay Milagros. Ito, hindi ko alam kung anong klaseng chieftain ito si Sagod. Chieftain ng mga sindikato? Itong IPMR, si Tarok Balili, hindi ka na nahiya, Tarok Balili. Ang sahod ninyo galing sa taxes na binabayad ng gobyerno. Pero ikaw hinayupa ka. IPMR, no? Indigenous People's Mandatory Representative, na ang obligasyon mong gago ka, tulungan ang tribo. Pero anong ginawa ninyo? Tinulungan ninyo na iparid, no? Walang armas yan. Walang armas. Ang mga katutubo dyan sa Esperanza at saka sa doon sa Kailabay Kugon, walang mga baril yan, no? So, salamat naman, no? Pasalamat ako sa mga PNP, sa mga pulis dyan,
dahil hindi nila tinirahan, no? Hindi nila sinunod, no? Ang nag-utos sa kanila na mga notorious daw yan. No? So, salamat sa Philippine National Police, sa CIDJ, na kahit papano, naintindihan ninyo kung ano ang kalagayan ng mga katutubong Pilipino dyan sa Agusan del Sur, no? So ito ang affidavit na pinadala sa akin ni John John Hardrake. At isa pa, no, nung kausap ko siya sa cellphone, sir, talagang ang sabi sa akin ay talagang hinahanap siya at papatayin daw siya talaga. No? Kasi si John John kahit papano ay pinangga yan diyan sa kabundukan, no? Sa Lasang, kung saan man mapunta. At ang report ni John John sa akin, pinaluparan pa daw siya ng drone. Grabe, no? Si John John nang hinahanap. Pila ka milyon ang ginastos ninyo gamit ang pira ng gobyerno na si John John nakalaya na yan. Nakalaya na sa kaso na pinlantiran ninyo noon ng Granada. No? Tapos, 8 taon sa jail, kung hindi namin pinadala ng abogado dyan, ay ang kawawa na John John Hardrake. Namana ang asawa niya. Namana. Dahil ang pagkakaalam ng asawa niya, hindi na makalabas si John John Hardrake. No? So, sa awa naman ng Diyos, ay itong mga abogado natin, tinulungan itong mga nakakulong dyan, lalo na si John John Hardrake. So, kung walang justice system dyan sa Agusan del Sur, hindi makalaya si John John Hardrake. At ito ang maipapaabot ko, no, sa sino man ang nag-utos dyan. At ito, may affidavit naman si John John kung sino ang nag-utos, no, na ipapatay sila. At napatay ang kanyang kapatid. Kasama niya sa kulungan, no, ang pumatay sa kapatid niya na former mga NPA. So, nangumpisal na kay John John yon, na utos daw itong, sino ito? Nida Manpatilan ba ito? Ay magaling magsalita itong, ano bang papel ni Nida Manpatilan ngayon ang pagkakasabi? Administrator sa ngayon. Yung anak niya ang mayor, no? Yon ang ang sabi ng isang nakakulong na kasama ni John John Hardrake sa kulungan, ang nag-utos daw sa kanila na patayin itong mga Hardrake, si Nida Manpatilan. Oo, pero ngayon, sa affidavit na pinadala ni John John sa akin, ay hindi ko pa ito ma-broadcast dahil masyadong mahaba, no? Ako ay nagpapasalamat sa PNP, kahit papano ay hindi nila sinaktan ang katutubong Pilipino. Paano? Ang tanong ko, bakit Surigao PNP? Ano pa ba yung iba doon? Butuan. Labas sa PNP ng Esperanza ang nag-read sa kanila. No? Magkano? No, Kapitan Balile. Magkano? Chieftain Junior Tuhog Sagod. Panunuhog ang ginagawa mong hayop ka. Itong IPMR Tarok Balile na kapatid ng kapitan ay okay lang yan. Akala ninyo panalo na kayo? Diyan kayo nagkamali. No? Diyan kayo nagkamali. Iniyuyurakan ninyo ang batas ng Ipralo. Maliwanag na maliwanag ang sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na respetuhan itong mga katutubo na unang tao sa Pilipinas. Ikaw, Juan, itong sino ito? Gallarde, taga Surigao kay. No? Dayo ka lang diyang hayop ka. Tapos nagari-arian kayo dyan. Subukan nyo, magbinta ng lupa. Kung hindi kayo maparis doon sa
Digos na pinupusasan ng kapitan doon. Subukan ninyo. At saka itutuloy ninyo yan. Ang pagkural-kural dyan. Itong Susan Hernali na ito. Evacuate ka lang dyan ng gaga ka. No? Nagariarian ka na dyan. Sino ba ang inaasahan mo? Nakakampi mong putang ina ka. Yun ang maliwanag dyan. Ang katutubong Pilipino, masyado ninyong hinaras, sinaktan, no? Dahil sa kagustuhan ninyo, mga hayop kayo. Dahil sa pira-pira, no? So, ngayon, ay itong sa Hawilian, no? Ang next, si Dodong Milisio, no? Dodong Milisio, sa barangay Hawilian, no? Sa sa CB yata ito, no? Hindi ko matanong, wala si John no? Itong si Dodo Milicio ay may simbahan daw diyan, no? Itong hayop na ito, itong Dodong Milicio na ito, may simbahan daw diyan. Demonyo ka, may simbahan ka diyan, no? Simbahan ng ano yan, ng mga demonyo? Oh, yon, Dodong Milicio. Hinahamon din kita. Huwag mo gamitin ang pira mo, no? Na kinakawawa ninyo ang Manpahanaw Sectoral Tribal Council dyan. No? Walang mga baril yan. Mga abusado kayo lahat, no? So, Dodong Milicio, kung talagang dayo ka lang dyan, hayop ka, sino bang pinagmamalaki mo, Dudong Milicio? Ang balita ko ay si IDJ daw, no? Si IDJ. Anyway, titignan natin sa investigation, no? Mula sa DILJ, sa Kamkrami, from Office of the President, at saka sa Human Rights. Maniwala man kayo at hindi, the investigation, it will be coming. Baka malas-malasing kayo ng swerte, baka iihi kayo sa brief at sa panty ninyo, no? Pagdating sa senatorial inquiry. Maniwala kayo at hindi, no? Pero sa ngayon ay ready kami, no? Mag-file muna ng kaso sa kay Congressman Romualdo, no, ng Camiguin Region 10. Lone District Congressman, dahil tinawag niya kami na mga katutubo na buang at extortionist. So, yon, ready kami mag-file ng kaso. At itong mga IPMR na ito, mga hayop kayo, no? Wala kayong ginawa kung hindi tinutulungan pa ninyo ang katutubong Pilipino na iharas, no? Sayang lang, sinasahod ng gobyerno sa inyo. Okay? So, hindi ko na pahabain ito kasi may mga listahan dito si Junjun Hadraque. Isunod-sunod ko na lang ito araw-araw. Itong pinapapatay ni Nida Manpatilan ba yun? 46 yata ito, mga kamag-anak pa niya. Ganong kahayop pala itong Nida Manpatilan na ito. No? So, ngayon, itong si Eric Xuan, no? O mag-antay ka, Vice Mayor. Mag-antay ka rin, Nida, no? Dahil babasahin ko ito sa sunod na live ko. Maybe bukas ng umaga, no? Pagka medyo ginanahan ako. So, anyway, ito muna ang pasiuna ay malas ninyo. Hindi ninyo napatay si John Hadraque. Napakamalas ninyo kasi maraming hawak si John na mga katiwalian ninyo. Marami. Dito nakakuan sa affidavit niya. Pinadala sa akin. Ang pobre daw ay sabi niya wala akong tulog, sir. No? Sa makalabas lang ako dito sa pinaluparan ako ng drone. Oo. So, bakit kinakatakutan kanila, John? Iwan ko sa kanila, sir. No? Kasi galit na galit sa akin itong si
Manpatilan, itong Nida Manpatilan, parents ng mayor ngayon, dahil hindi niya sinunod. Noon daw, saka ko lang basahin, hindi niya sinunod na patayin itong mga utos ng former mayor na yan. Anyway, maraming involved dito. Maraming involved. So, ikuha ko muna. Lilok Taying from Iloilo ay mayong gabi. Si Arnolfo Laguyo ng Bago City, lugar pa ni First Lady ito, ng Negros Occidental. Mayong gabi, dato. Si Selvino Cruz, no? Selvino is watching from Bulacan yata ito. No? And then, sino pa ito? Anyway, ang hindi makaabot ng aking live ay makikita naman ninyo ito. Tatapusin ko lang muna dito sa kay Kapitan Balili na itong hayop na ito, no? Na sila ang nagpasimuno sa pag-raid, no, ng Manpahanaw Sectoral Tribal Council. Wala mang ginagawa sa kanila yan. Sinusunod lang nila ang batas. Pero kayong mga hayop kayo, pinipilit ninyo kukunin ang lupa na hindi inyo. Nasa batas yan. Nasa batas ng Ipralo yan. Maniwala man kayo at hindi, mumurahin ko ng sarili ko. Putang ina ko man dito. Putang ina ko. No? Mananagot ang dapat mananagot. At hindi kami takot. Kahit sino kayo. Sa ginagawa ninyo, matagal na mga panahon, ang kaputahan, ang kabulastugan, ang pangland grab, at saka sa mga project dyan sa Sinalin. Ito, dito, mga tag 250 million, mga dato. Ito, galing din ito kay John Hadrake. Ang binabayad, dapat sa inyo yan, pero binubulsa nitong mayor ninyo. No? So, nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Kung tuuan ninyo itong leadership ng Esperanza Agusan del Sur, right ninyo yan. Diretso ninyo yan. Diretso din ng mga katutubong Pilipino, no, kung ano ang katotohanan. Ang katotohanan dyan, hindi ako magsasabi na sundin nila ako. Basahin ninyo ang batas ng Ipralo. Basahin ninyo. Yun lang. Hindi ako nagmamalaki na susundin ninyo ako. Dahil ang sa akin, our lawyer, dito sa ginawa ninyo, mga hayop kayo na kung sino-sinong inutusan ninyo na ahensya ng gobyerno para tibagin itong kawawa na dato, sino ito? Dito sa Manpahanaw Sectoral Tribal Council at saka kay Julie Hadrake. Dating empleyado ng munisipyo yan, tinanggal nitong mga hayop na ito, no, dahil sa hindi susunod sa kagustuhan nila na mga katiwalian. Ang tunay na kriminal dito lumalabas sa sinasabi ni John Hadrake sa kanyang affidavit. Itong si Nida Manpatilan, siya pa naglista ng mga tao na dapat ipapatay niya kay John Hadrake. Marami pa. At ito ay si John Hadrake ay ipasundo natin ng chopper dyan, no? Para makarating kung may investigation. Yun ang tatandaan ninyo. Kahit 1 milyon ang utusan ninyo na hanapin si John Hadrake, ando na siya. Hawak na siya ng Panginoon. Bakit? Dahil kayo, mga demonyo kayo lahat. So, sino kakampi ni John ngayon? Ang Diyos, ang Panginoon. Yun ang tatandaan ninyo. May involved pa na congressman dito. Ulitin ko, putang ina ko man dito. Magharap-harap tayo sa ombudsman, saan mang korte, no? Pwede man kung gusto ninyo sa Piluta Court. So malas ninyo, hindi ninyo napapatay si John. At saka malas din ninyo, no, mayor ng
Esperanza Agusan del Sur kung sino inutusan ninyo na mga riding in tandem ninyo na pinapahanap ninyo ako. Makita man ninyo ako siguro pero medyo mahirapan din kayo. Bakit? Si John Hadraque, ang armas niya, Biblia. Ako, ang armas ko, Biblia din. No? Kaya, bakit ipapatay nyo kami? Yan ang tanong ko. Diyan sa leadership ng Esperanza Agusan del Sur. O kayong mga dato, mga tribo dyan, hindi ko kayo kalaban. Kung kumampi man kayo dyan sa management ng Esperanza Agusan del Sur, right ninyo yan. Bakit? Makabili kayo ng bigas dyan. O, pero, atensyon, ang mga tribo dyan na hindi susunod sa gusto ni Nida Man Patilan, maniwala man kayo at hindi, ipapatay kayo. Kasi ayaw nila bitawan yan, no? Dekada-dekada na ang lugar na yan. Tignan natin sa 2025, baka pwede tayo magpatakbo ng aso dyan na mayor, no? Laban sa mga manpatila na ito. O yun, hanggang dyan muna. Ang next episode, no? Dito sa affidavit ni John Hadraque, buksan ko kung sino ang supporter na ipapatay siya, sino ang supporter na tibagin itong mga Manpahanaw Sectoral Tribal Council. So, the investigation, it will be coming. Maniwala man kayo at hindi. So, John, salamat sa pinaabot mo sa akin na affidavit mo. Ang masasabi ko lang sa iyo, kung medyo alanganin ka na, sino man naghahanap sa iyo, basahan mo lang ng Bible sa gilid mo. No? Naniniwala ako, pagka dala mo ang Bible mo, hindi sila mananalo sa iyo. No? Yun lang ang kwan. Kasi minsan si John dumadaan sa saan-saan yan, sa lasang. Halos hindi makakain ng tao dahil hindi makasindi ng kwan, magsaing. Dahil, biro mo, pinaripara ng drone. Ano, pinaripara ng drone. Bakit? Dahil maraming hawak si John ng katiwalian ninyo ng Esperanza Agusan del Sur. Umpisa pa doon sa husband itong Nida na ito, administrator ng katiwalian. O ito mga kwan, mga dato, milyon-milyon yan ang natanggap. No, nandito din sa affidavit ni John. Mga tag 250 million. Nasaan kayo? Nasaan ang mga katutubo na yung mga budget na yan ay para sa inyo? May dapat na ibigay ng Department of Agriculture dyan sa Manpahanaw. Minomonitor ka yan. Pinigilan din nitong hayop na Nida Man Patila na ito. Ganon din sa ibang dapat may Koreano na investor dyan na diretso na sa pagtanim-tanim ng kahoy. Pinigilan din hayop itong Nida Man Patila na ito. Kababaeng tao pero kriminal pala ito. No, andi dito lahat. At hindi lang may mga testigo ito. Hindi lang itong isang affidavit. Maraming affidavit at alam na namin kung sino ang involved. Diyan lang mapapatunayan yan pagdating sa korte. So mas mabuti siguro mauna na kayo. No? Hindi habang panahon ang Esperanza na ginawa ninyong bread and butter, putang ina ko man dito, no? Na ginawa ninyo kawawa ang mga katutubong Pilipino. Ginawa ninyong alipin, ginawa ninyong kriminal, at ang sabi pa ni John, binigyan ninyo ng bigas, no? Utusan ninyo, bigyan ninyo ng bigas na NFA, na uod, kahit anong ugas, uod. Nasaan itong puso nitong mga hayop na ito? So hanggang dito muna ang next episode, no? Dodong Milisyo, no? Ay buhay si John, buhay. Kayo lahat, no? Itong si Captain Balile, si Tarok Balile, si Tuhog Sagod, buhay si John, buhay na buhay. No, ano doon siya? Pinoproteksyonan siya ng Diyos.
no, sa para may laban sa inyo. So hanggang dito na lamang at magandang gabi, no, sa lahat ng mga kasamahan ko sa Indigenous Peoples and Muslims Alliance for Justice, Economic, and Cultural Advancement. No? Ready na ang mga katutubong Pilipino nationwide magpunta dito sa Manila para implement natin ang tinatawag na batas, no, para dito sa mga hayop na ito. Si Ronil John Dillon Dison. Good evening, Ronil John. Good evening sa'yo. So, bukas continue ito. Ibabasahin ko ito, no? May congressman pa na kasama itong manpatila na ito na nagsusupport para lang hulihin itong si John Hardrake. Ipapatay daw siya talaga. Kaya sir, sabi ko, wag mo lang wag mo lang iwalay ang Biblia mo sa gilid mo. Kasi kahit sino hindi mananalo sa iyo dyan. So hanggang dito na lang at ang next episode, marami ito na nilista ni Daman Patila na ipapatay kay John. So, saka ko na lang babasahin ito. Okay? So, atensyon sa mga katutubong Pilipino dyan sa Esperanza. Baka nandito ang mga pangalan ninyo na ipapatay kay John, pero hindi ginawa ni John dahil wala siyang kasalanan sa kanya. Wala siyang kasalanan, wala kayong kasalanan kay John. So, dyan suko itong mga manpatila na ito dahil ginawa nilang robot si John at naintindihan. No? Ginawa nilang robot itong taong ito. So, good evening sa Impajika. Good evening sa lahat ng mga katutubong Pilipino. Good evening sa lahat ng mga tribo dyan sa Esperanza, Agusan del Sur. Tumitignan ninyo ang inyong mayor dyan at saka yung Nida Manpatilan. Binibinta kayo. Titignan ninyo ng maigian. So bukas, another episode, no? Ay mga tribo dyan sa Esperanza. Baka nandito sa pangalan na gusto ni Nida Manpatilan ipapatay kayo kay John. Pero hindi ginawa ni John yan. Kaya, pinakulong siya. No? O tayo naman, at saka yung justice system dyan sa Agusan ay umiral, nakalaya si John. So, salamat sa justice system dyan sa Agusan. Maraming salamat at good evening sa atin lahat.